Bilang paghahanda sa magaganap nilang laban ay sabay-sabay na nag-ensayo ang lima. Samantala, ibinalita na ni Helga kay Scorpion kung sino-sino ang limang kumakatawan sa Japanese junior team, at ang tungkol sa nagpapanalo kay Ryuji na Boomerang Hook. Patuloy na hinahasa ni Ryuji ang paggamit nyon habang nagkaroon naman ng isang round ng sparring sina Shinitora at Takeshi dahil hindi ang mga ito nagkaharap noon sa Champion Carnival. Base sa napanood ni Helga na estilo ng pakikipaglaban ng dalawa ay sinabi nito kay Scorpion ang tungkol sa mga iyon. Kahit practice lang ay ginamit ni Shinitora kay Takeshi ang Rolling Thunder kaya tinapatan yun ni Takeshi ng kanyang right upper na nagdulot ng matinding impact kaya inawat na ni Kiko ang mga ito bago pa tuluyang magkasakitan ang dalawa, at sinabing ihanda na lang nila ang mga pag-ataking iyon para sa darating nilang laban. Maya-maya pa ay si Ishimatsu naman ang nanghamon ng sparring kay Ryuji bagay na sinang-ayunan ni Kiko. Bago ang sparring ay inalis muna ni Ryuji ang mga nasa kamay at paa niya na siyang sikreto nito para mas lumakas. Bago magsimula ay pinaalalahanan ni Kiko si Ryuji na sa sparring round na iyon, kailangan niyang isipin ang kombinasyon ng 1-2 na sinusundan ng Boomerang, ngunit nang magsimula na ay nagtaka si Ryuji kung bakit hindi niya magawa iyon. Hindi makapaniwala si Ryuji na sa kabila ng pagiging maliit ni Ishimatsu ay ganoon kabigat ang mga suntok nito. Patuloy lang niyang sinasangga ang mga suntok nito kaya inisip ni Takeshi na baka hindi umano nito gustong makipaglaban sa kakampi. Nainis na si Kiko kaya sinabi nito na umatake na si Ryuji, sumunod naman ito at ginamit ang right straight. Maya-maya pa ay sunod na ginawa ni Ryuji ang Boomerang na agad na iniwasan ni Ishimatsu, gayunpaman ay tumalsik pa rin ito palabas ng ring at tumama kay Kiko. Dahil doon ay mas lumala pa ang kondisyon ni Ishimatsu matapos tumama ang mukha nito sa dibdib ng dalaga. Napansin nilang wala si Jun kaya inisip ni Kiko na baka hindi pa umano tuluyang gumagaling ang kaliwang braso nito, bagay na pinabulaanan ni Ishimatsu sapagkat nung unang araw lang ng training ay pinatunayan ni Jun na magaling na ang kaliwang braso nito sa pamamagitan ng pagsuntok sa ilalim ng estatwa. Samantala, nang tanungin ni Scorpion si Helga kung sino sa tingin nito ang mananalo sa pagitan ng Japan at Amerika, para kay Helga ay ang Amerika sapagkat wala umanong binatbat ang Japan junior team sa kapangyarihan ng mga iyon. Ngunit para kay Scorpion nung magpapatuloy ang paglago ng talento ng Team Japan ay maaaring maging banta rin ang mga iyon sa Germany na siyang sinusuportahan ni Scorpion. Habang nag-insayo si Jun ay nakatanggap ito ng tawag mula sa New York branch at doon niya nalaman ang balitang umalis si Shaft sakay sa private jet at walang nakakaalam kung saan iyon pupunta. Isa pa, wala pa rin umanong napipili mula sa mga sikat na Amerikanong boksingero para sa kompetisyon laban sa Japan kaya ipinatuloy lang ni Jun ang pagpapaimbestiga. Samantala, pumunta pala si Shaft sa tahanan ng Italian Junior Mafia at nakaharap nito ang mga bantay na nagtutok ng baril sa kanya dahil sa pagpasok nito sa ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Shaft kaya babarilan na sana siya ng lalaki pero pinigilan ito ni Don Juliano, ang pinakamataas na Junior Mafia. Sinabi ni Shaft na naroon siya upang humingi ng pabor kay Don Juliano kaya pinatuloy naman siya nito upang sa loob mag-usap. Habang nag-e-exercise ay biglang tumigil si Ryuji dahil sa nararamdaman nito sa kanyang kaliwang braso, ngunit nang tanungin siya ng ate niya kung anong problema ay nagkunwari na lamang si Ryuji na pupunta muna siya sa banyo. Nang makarating doon ay sinubukan niyang sumuntok gamit ang Boomerang ngunit hindi niya iyon nagawa kaya inisip niyang dahil siguro yun sa naganap na sparring kahapon. Nang itaas nito ang manggas ng kanyang damit ay doon niya nakita ang namamaga niyang kaliwang siko. Nang makausap ni Shaft si Don Juliano ay pumayag naman ito sa kanyang pakiusap at sinabing kakausapin muna nito ang mga iyon kaya nagpasalamat siya rito. Samantala, halos isukan ni Ishimatsu ang lahat ng kanyang kinain dahil ayaw nito ang lasa ng gatas kaya dinalhan muna sila ni Kiko ng ibang makakain. Agad iyong sinabakan ni Ishimatsu mag-isa kaya napatingin na lang sina Shinitora at Takeshi. Hinagisan niya ng tig-isa ang dalawa habang si Kiko naman ang naghagis para kay Ryuji. Kaliwang kamay ang ginamit na pansalo ni Ryuji ngunit nang maramdaman niya ang sakit ay nabitawan niya ang pagkain. Napansin siya ng ate niya pero hindi siya nagpahalata sapagkat wala siyang sino mang pinagsasabihan ng tungkol doon. Dahil nagustuhan ni Ishimatsu ang pagkaing niluto ni Kiko ay nag-request ito na ipagluto ulit sila ng ganon bago ang kanilang laban nang sa ganon ay sisiw lang umano ang maging laban nila kontra sa Amerika. Ngunit biglang nagsalita si Jun at sinabing hindi sila sigurado sapagkat iba ang makakalaban nila ngayon kumpara sa mga nakalaban na nila noon. Dagdag pa nito na mukhang walang intensyong makipagboxing ang Team American sa kanila bagay na ipinagtaka ng mga ito. Nakarating na si Shaft sa kulungan kung saan niya sinundo ang isang kriminal na nagngangalang Monster Jail. Isinama niya ito bilang unang miyembro ng kanyang team at sunod nilang pinuntahan si Miss Channel na niyaya pa niya na maghapunan.
Kinabukasan ay sunod nilang pinuntahan ang Great Angels upang isama ang leader ng mga ito na si Mick. Isang miyembro na lang ang kulang para mabuo ang kanilang team at iyon ay ang Dark Emperor ng Timog, at tatawaging American Ultimate Killer ang grupo nila. Gulat na gulat si Ryuji nang malamang hindi boksingero ang mga miyembro ng Team American kundi mga tulisan, kaya ibig sabihin ay gyera ang magaganap at hindi boxing. Maya-maya pa ay nagpatuloy na si Ryuji sa pag-insayo nang biglang dumating si Jun at sinabing nais nitong makita ang kanyang bagong nadiskubreng estilo, ang boomerang. Nais nitong ipakita niya ang boomerang ngunit kapag hindi umano iyon pasado para kay Jun ay aalisin siya nito sa team kaya kailangang magseryoso si Ryuji. Pero dahil sa kondisyon ng kaliwang braso ni Ryuji ay tinanong niya si Jun kung magaling na bang tuluyan ang kaliwang braso nito. Sa halip na sumagot ay sumugod lang si Jun at ipinakita sa kanya na maayos na ang kaliwang braso nito sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Doon na ginamit ni Ryuji ang kanyang boomerang hook nang biglang dumating sina Ishimatsu at napansin ang kakaiba kay Ryuji. Nang iangat ni Jun ang manggas ng damit nito ay laking gulat ng tatlo nang makita ang namamagang siko ng kaibigan. Sinabi ni Ryuji na iyon ay mula pa ng pagkatapos ng laban nila sa Champion Carnival. Inisip ni Takeshi na dahil umano siguro iyon sa sunod-sunod na paggamit ni Ryuji ng boomerang hook. Base sa obserbasyon ni Jun sa paggamit ng boomerang ay ipinaliwanag nito kung bakit yun nangyari sa siko ni Ryuji. Ang boomerang umano ay animoy corkscrew na kapag ginamit ay pumipihit ang braso kaya pinayuhan niya si Ryuji na dahan-dahan sa paggamit ng boomerang kung ayaw nitong mawala ng braso. Gayunpaman, dapat umanong ikatuwa ni Ryuji ang tungkol doon sapagkat isang maalamat ang boomerang hook. Samantala, nagbalat kayo ang tagapag-imbestiga ni Jun bilang isa sa mga media upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Black Shaft. Bukas na ang kanilang laban kaya tuloy lang si Jun sa pagpapractice habang si Ishimatsu naman ay desididong maipakita ang lakas na meron sila. Habang sakay naman si Takeshi sa tren ay iniisip nito na sana ay gabayan siya ng kanyang ate at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Si Shinitora naman ay nakipagtagpo sa kapatid niyang si Futaba upang iabot sa kanya ang ipinabibigay ng kanilang ama, ang Bison Osazume na ipinamamana sa henerasyon ng kanilang pamilya. Kalakip niyon ang sulat ng kanilang ama at nang mabasa iyon ni Shinitora ay sinabi nito kay Futaba na iparating sa kanilang ama na kung makakaligtas siya sa gaganaping laban ay iiwan niya na ang boxing. Ipinasuri ni Ryuji ang kanyang siko sa isang doktor para masiguradong makakalaban siya bukas. Pagkatapos niyon ay handa na ang 5 para sa laban nila kontra Team America. Kinabukasan ay hindi na magkamayaw ang mga tao para sa gaganaping laban at marami rin ang nakaabang sa kani-kanilang mga telebisyon. Walang ibang hangad ang Team Japan kundi ang maipanalo ang laban at habang nagwo-warm up ang mga ito ay dumating doon si Catherine na mula sa New York branch ng Kenzaki Enterprises. Maya-maya pa ay pumasok na ang Golden Japan Junior Team sa stadium at isa-isa silang ipinakilala habang naglalakad. Nagsigawan ng mga manunood para sa kanilang 5 bilang pagpapakita ng suporta, habang nakasilip naman si Helga sa may pinto at laking gulat nito nang mapansin si Catherine sa likod ng 5. Nag-aral si Catherine sa Einstein Academy at nakalaban niya ito noon kaya nagtaka si Helga kung bakit kasama yun ng Japan Junior Team. Ang trabaho ni Catherine ay ang magbigay ng angkop na payo sa team tungkol sa gaganaping laban. Maya-maya pa ay nagreklamo na ang mga tao dahil late na umano ang Team America, nang biglang may 5 atol ang bumagsak mula sa itaas, at bawat isa sa mga iyon ay may nakalagay na pangalan nilang 5. Doon na lumitaw ang American Junior Team at sinabing iyon ay munting regalo nila para sa 5. Nagsalita si Jun at sinabing kulang naman ang Team America ng isang miyembro, kaya sinabi ni Shaft na huwag iyong alalahanin sapagkat naroon na iyon sa loob ng stadium. Nagtaka ang mga tao kung sino ang tinutukoy ni Shaft at napatingin sa kanilang mga katabi. Ipinakilala na ang unang sasalang sa Team America na si Monster Jail at habang nagaganap iyon ay kinakalkula ni Catherine kung sino ang ipantatapat nila doon. Base sa kalkulasyon sa lakas at laki ay si Shinitora ang napili ni Catherine na lalaban kay Monster Jail, ngunit si Ishimatsu ang tumayo para lumaban dito. Para kay Catherine ay imposible ang gagawing iyon ni Ishimatsu pero lakas loob itong tumaas at pumasok sa loob ng ring. Nagtaka si Catherine kung bakit hindi nababahala ang 4 gayong maaari yung ikamete ni Ishimatsu. Iyon ay dahil malaki ang galit ni Ishimatsu kay Monster Jail dahil sa pagbugbog nito sa mga kasamahan nila sa boxing na sina Onijima at sa mga iba pa na kasalukuyang nanunood ng kanilang laban sa telebisyon habang nasa ospital. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang laban kaya agad na umatake si Ishimatsu, ngunit kahit anong dami ng pagsuntok na ginawa nito ay hindi man lang yun tumalab kay Monster Jail. Sunod na umatake si Monster Jail at sa isang suntok pa lang nito ay talsik na si Ishimatsu. Gayunpaman, lumaban pa rin ito para sa pangako niyang paghihiganti para kina Onijima.
Samantala, hindi naman maganda ang kutob ni Takeshi habang pinapanood ang laban kaya sinabi ni Catherine na binalaan naman niya ito kanina. Agad na kinalkula ni Catherine ang kalalabasan ng laban at agad na sinabi kay Jun na pahintuan muna ang laban dahil kung hindi ay nanganganib ang buhay ni Ishimatsu. Ngunit, sinabi ni Jun na matagal nang isinugol ni Ishimatsu ang buhay nito dahil bilang boksingero ay simula pa lang ay itinaya na nila ang kanilang buhay. Huli na namang napabagsak ni Monster Jail si Ishimatsu pero isinigaw nito na hindi siya magpapatalo. Muli itong tumayo sa pangwalong bilang ng referee kaya tuwang-tuwa ang mga kapatid nito na nanunood sa bahay. Nagpatuloy ang laban ngunit base sa obserbasyon ni Helga ay halata pa rin kung sino ang mananalo sa laban ng dalawa. Medyo humanga naman si Shaft kay Ishimatsu sapagkat nagawa muli nitong makabangon gayong marami nang napatay si Monster Jail gamit lamang ang isang suntok na iyon. Base sa kalkulasyon ni Catherine ay katumbas ng 300 tonelada ang epekto ng isang suntok na iyon kaya himala na lang umano kung makakaligtas si Ishimatsu sa laban na iyon. Nagpatuloy ang laban hanggang sa muli na namang suntukin ni Monster Jail si Ishimatsu kaya samuka na ito ng dugo at saka bumagsak. Sa pagkakabagsak na iyon ay bigla niyang naalala ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina, hanggang sa magkaroon siya ng pangitain ng pakikipaglaban niya upang matalo ang malakas na kalaban sa gitna ng malakas na alon ng dagat. Nag-aalala na ang kanyang mga katim sapagkat nananatili pa rin siyang nakadapa habang binibilanggan siya ng referee, hanggang sa muli na nga itong nakabangon. Isang pagbagsak niya na lang ay matatalo na siya sa laban kaya sa kanyang pag-atake kay Monster Jail ay ibinigay niya ang natitira pa niyang lakas, ngunit wala pa rin iyong epekto sa higanti. Sinabi ni Monster Jail na tulad lang din pala siya ng 5 na walang kalaban-laban sa kanya. Aatake na sana muli ito nang biglang tumunog ang bell bilang hudyat ng pagtatapos ng unang round. Ibinigay ni Ryuji ang upuan ni Ishimatsu pero nanatili lang itong nakatayo sa sulok. Base sa obserbasyon, hindi umuupo si Ishimatsu dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo mula sa suntok ng kalaban ay baka hindi na ito muling makatayo oras na umupo ito. Bago magsimula ang second round ay nangako si Ishimatsu na ipapanalo niya ang laban na iyon. Nang pagkatunog pa lang ng bell ay agad na itong umatake kay Jail pero gaya ng mga nauna niyang suntok ay wala rin iyong epekto doon. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Ishimatsu at muling umatake gamit ang buo niyang lakas na siyang nakapagpabagsak sa halimaw na si Jail. Dahil doon ay tuwang-tuwa ang mga tao at ang kanyang teammates habang gulat na gulat naman ang American team sa kanilang nasaksihan. Ngunit sa kabila ng pagbubunyi ay bumangon muli si Jail kaya ibig sabihin ay tuloy pa rin ang laban. Nainis si Ishimatsu sapagkat inakala niyang napabagsak niya na si Jail. Sa muling pag-uumpisa ng laban ay napatigil si Ishimatsu sa kanyang pagsugod nang biglang ilabas ni Jail ang anyong halimaw nito at saka sumuntok ng malakas pero mabuti na lang at naiwasan yun ni Ishimatsu. Ngunit maya-maya pa ay sumuntok pa ito ng paulit-ulit na nagdulot ng malakas na hangin sa loob ng stadium dahil sa lakas ng puwersa ng kamao nito. Para kay Shaft, kung magpapatuloy umano iyon ay makikita ng mga ito ang anyong halimaw ni Jail na siyang pumatay sa 15 katao sa pamamagitan lang ng isang suntok. Pinayuhan ni Ryuji si Ishimatsu na huwag manatili doon dahil kung hindi ay madadala-dala ito. Bumire na naman ng suntok si Jail na siyang naging dahilan ng pagtalsik ni Ishimatsu at pagtama ng likod nito sa gilid ng ring. Dahil doon ay pilit sinasabi ni Catherine kay Jun na pasukuhan na si Ishimatsu dahil kung hindi ay mamamatay ito, ngunit hindi kumibo si Jun at sinabing isang ang digmaan ang labanang iyon at alam iyon ni Ishimatsu. Sa muling pagbangon nito ay nilapitan na siya ni Ryuji at sinabing kung ipagpapatuloy pa iyon ay maaari niya yung ikamatay. Ngunit, itinaya pa rin nito ang kanyang buhay kaya sinabi ni Ryuji na naniniwala siya dito. Habang naglalabas muli si Jail na malaipo-ipong hangin ay napansin nila na nakangiti si Ishimatsu kaya inisip nila na baka may plano ito. Maya-maya pa ay sumugod na ito bagay na ikinagulat nila. Tumalsik ito mula sa tama ng malakas na suntok ni Jail at saka tumayo si Jun at sinabing iyon ang hinihintay ni Ishimatsu. Mula sa itaas ay bumagsak si Ishimatsu patungo sa kinatatayuan ni Jail upang umatake na siyang nagpabagsak sa halimaw sa labas ng ring. Bilang resulta, siya ang itinanghal na panalo laban sa halimaw na si Jail. Marami ang hindi makapaniwala pero para kay Jun ay normal lang na si Ishimatsu ang manalo dahil isa iyong totoong lalaki at boksingero. Nang lapitan si Jail ng mga medic ay nalaman ng mga ito na masama ang lagay nito sapagkat bali ang mga ribs nito at napuruhan ang mga organ. Nagulat si Ishimatsu nang marinig iyon kaya lalapitan sana niya si Jail nang may biglang may maghagis ng palakol at sinabing hindi na yun kailangan pang gamutin dahil mamamatay rin naman umano iyon oras na bumalik sa Amerika. Nagalit si Ishimatsu sa kung paano ay troto ni Shaft ang kakampi nito. Gayunpaman, binuhat niya si Jail upang dalhin sa ospital ngunit hinarang siya ni Channel.
Natigilan siya sapagkat naramdaman niyang parang naparalisa ang buo niyang katawan dahil sa mga mata ng dalaga. Dahil doon ay nagsalita ang mga tao at sinabing hayaang dalhin si Jail sa ospital kaya maging ang mga ito ay kinontrol ni Channel para sabihing patayin na si Jail. Lumapit na si Mick upang tapusin si Jail, ngunit hinarang ni Shinitora ang palakol nito gamit ang ipinadalang Bizan o sa phone ng kanyang ama para makalampas ang dalawa. Maya-maya pa ay ipinakilala na si Channel bilang susunod na kinatawan ng American team at si Takeshi naman ang para sa team ng Japan. Sa pagsisimula ng laban ng mga ito ay agad na sumugod si Takeshi, ngunit muling ginamit ni Channel ang mata niya dahilan para hindi makagalaw si Takeshi sa kanyang kinatatayuan, kaya maging sina Ryuji ay nagtaka kung ano ang nangyayari.